이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 22장 15절부터 19절 말씀 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 22 verses 15 to 19. 우리 함께 5절 합독하십시다. Sabay-sabay po nating basahin ang 5 talata. 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 네 아들 네 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 네게 큰 복을 주고 네 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 또 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 너의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 이에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 브엘세바에 이르러 거기 거주하였더라. 아멘. 참 믿음은 하나님의 역사를 이룬다는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang tunay na pananampalataya at pagkilos ng Diyos. 믿음에 여러 가지 이상한 믿음도 많죠. At meron ding mga kakaibang pananampalataya. 지식적인 믿음도 있고 종교적인 믿음도 있고 이제 그냥 내가 복음으로 믿는 믿음도 있고 그렇습니다. May pananampalatayang ayon lang sa kaalaman o mayroong relihiyosong pananampalataya lang at meron din namang base sa mabuting balita na pananampalataya. 근데 참 믿음이 뭔가 이를 여러분 오늘 확실하게 붙들고 하나님의 이 큰 응답의 역사 속으로 들어갈 수 있게 되길 바랍니다. Ngunit nawa ngayon ay tumanggap tayo ng katiyakan kung ano ba ang tunay na pananampalataya at pumasok tayo sa dakilang pagkilos ng Diyos. 하나님은 우리를 이 참된 믿음 안으로 들어오게 하시기를 원하십니다. Higit sa ano pa mang bagay, nais ng Panginoong pumasok tayo sa tunay na pananampalataya. 간단히 말하면 참 믿음이란 뭐냐? 나 중심에서 완전히 벗어나 이제 내가 나를 사는 게 아니고 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 주 예수님과 하나 되어 사는 것이 참 믿음입니다. Sa madaling salita, ano ba yung tunay na pananampalataya? Ito yung hindi ka na nakasentro sa sarili mo o hindi ka na Panginoon ng iyong sarili, tinanggap mo na ang Panginoon Kristo at nakipag-isa ka na sa Kanya. 그러면 어떤 하나님의 말씀도 순종할 수 있고 어떤 위기, 어떤 어려움도 속지 않고 극복하며 그리스도의 증인으로 살게 돼 있어요. Kung kaya't anumang salita ng Diyos ay magagawa mong sundin, anumang mga krisis o pagsubok, ito ay malalagpasan mo at magiging patotoo ka ng Panginoon Kristo. 이 참 믿음을 갖게 하기 위해서 하나님은 아브라함을 지금 계속해서 한 30년 가까이 지금 훈련해 오고 계세요. Nakita natin sa buhay ni Abraham ay magtatatlong taon na patuloy andun siyang sinusubok ng Diyos upang magkaroon siya ng tunay na pananampalatayang ito. 그러면서 창세기 22장에 들어와 하나님께서는요 아브라함이 그 독자 아들 이삭을 번제로 바치는 이 시험에 통과한 것을 아주 기쁘게 여기셨습니다. Nakita natin na nalugod ang Panginoon nang malagpasan ni pagsubok na kanyang ialay, ihandog yung kanyang kaisa-isang anak. 예, 그걸 이제 하나님이 보시고 하나님께서 아브라함을 인정하셨어요. Sa paningin nga ng Diyos, kinilala ng Diyos si Abraham. 네가 네 아들, 네 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 그랬어요. Sinabi nga sa kanya, dahil nakita na handa niyang ibigay maging ang kanyang isang anak upang ihandog sa Panginoon, siya ay kinilala ng Diyos na matuwid. 그러면서 우리가 읽었던 오늘 본문 15절, 16절 말씀 보세요. 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째로 아브라함을 불러 이르시되 여호와께서 이르시되 내가 나를 가리켜 맹세하노니 하나님이 자기 자신을 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 네 아들 독자도 아끼지 아니하였은즉 하나님께서 자신의 이름을 걸고 지금 약속하시는 거예요. Nakita natin sa talatang 15 hanggang 16, mula sa langit nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya, ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalan. Mismo ang Diyos at nagsabi na si Yahweh, dahil hindi mo pinakitang iyong kaisa-isang anak. 쉽게 말해서 너희에게 주는 하나님의 말씀, 약속, 이 모든 것은 내가 보증하고 내가 성취하고 내가 책임진다 그 말씀이에요.
Ibig sabihin, ang lahat ng pangako na binigay ng Diyos, siya ang nagbibigay ng garantiya dito at siya ang tutupad nito. 이처럼요. 참 믿음은 하나님의 역사를 볼 수가 있습니다. Makikita natin sa tunay na pananampalataya ang pagkilos ng Diyos. 참 믿음은 참된 고백과 참 헌신으로 나타나는 거예요. Mahayag ang tunay na pananampalataya sa tunay na pagpapahayag at tunay na debosyon sa Diyos. 여러분 주 예수 그리스도는 우리의 모든 문제를 십자가에서 끝내버리시고 사망 권세도 꺾으시고 부활하셨어요. Tinapos na ng Panginoon Kristo ang lahat ng ating problema sa krus, pinagtagumpayan niya ang kamatayan at nabuhay siyang muli. 그 주 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 주님과 함께하면 모든 문제 끝나버린 것입니다. At kung tinanggap na natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay, lahat ng problema natin natapos na. 그럼 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 주 예수 그리스도 이름으로 하는 것입니다. Kaya anumang ating ginagawa, kumain man tayo uminom, lahat natin ginagawa natin para sa Panginoon Kristo. 무슨 말씀을 하시더라도 그 말씀대로 내가 순종하며 헌신할 수 있게 된 거예요. At anumang sabihin ng Panginoon, magagawa nating sundin ito. 아브라함이 그 단계 속으로 들어온 거예요. At umabot sa level na to, si Abraham. 아브라함의 먼 후손, 저 모세도 바로 그 단계 속으로 들어왔을 때 하나님은 모세를 통해 홍해를 가르셨어요. Nakita rin natin si Moses, nagpakita rin na ganito pananampalataya at pinakita ng Diyos na hinati niya ang dagat na pula. 그래서 우리는 우리의 헌신, 우리의 믿음, 이건요 주 예수 그리스도와 하나 되는, 그래서 하나님의 자녀로 주님 하나님 앞에 아버지 앞에 서는 이 참된 믿음 안으로 오늘 쑥 들어올 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay bilang mga anak ng Diyos, nung tumanggap na sa Panginoon, pumasok tayo sa tunay na debosyon at tunay na pananampalataya. 그래서 우리가 첫 번째로요 창세기의 요점을 좀 다시 한번 쭉 한번 확인해 볼 필요가 있겠죠. At una sa lahat, may pangailangang tiyakin natin ano ba yung pinakasusi ng aklat ng Genesis o ng Genesis. 창세기 1장은요 우리를 위해서 하나님은 우주 만물을 창조하시고 우리를 하나님의 형상으로 지으셨어요. Sa Genesis chapter 1, ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa at nilikha niya tayo ayon sa larawan niya. 하나님과 우리는 둘이 아니고 따로가 아니고 하나예요. Kung kaya tayo at ang Diyos, hindi dalawa, hindi magkaiba, iisa tayo. 우리는 하나님의 사랑의 산물들이에요. 사랑의 대상이에요. At tayo mismo yung tagatanggap ng pag-ibig ng Diyos, namumuhay tayo sa pag-ibig niya. 그러면서 이제 창세기 2장에 에덴 동산과 이제 이런 걸 보이면서 하나님의 창조 언약을 우리에게 이 말씀하시며 창조 언약의 대표인 선악과의 언약을 지금 주시는 거예요. Sa Genesis chapter 2 naman, pinakita ang hardin ng Eden at ang tipan ng paglikha ng Diyos. Ito nga yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. 우리는 하나님의 말씀을 지킬 때 하나님의 형상을 유지하며 하나님과 사랑의 관계를 누리며 이제 할 수 있는 거지요. Kung susundin natin ang salita ng Diyos, magagawa nating panatilihin ang ating pagkakilanlan at ganoon din tayo mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. 근데 창세기 3장에 들어와서요. 이 하나님의 말씀을 마귀의 거짓말을 이 뱀을 통해서 거짓말하는 이 마귀의 말을 듣고 하나님께 반역하여 멸망 속으로 빠져버린 것과 거기에서 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하사 건지시는 이 복음 창세기 3장 15절의 약속을 창세기 3장에서 볼 수가 있어요. Nakita rin natin dumating yung Genesis chapter 3 kung saan sa pamamagitan ng kasinungalingan ng ahas o ng diablo ay nahulog ang tao sa pagkakasala at nagrebelde laban sa Diyos. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos, Genesis 3:15, ay binigay niya ang mabuting balita na kaligtasan sa atin. 그래서 창세기 1장, 2장, 3장에서요. 우리의 근본은 무엇인가? 근본 문제는 또 무엇인가? 우리의 오직 유일한 답은 무엇인가를 붙들 수 있는 거예요. Kaya nga sa chapters 1 to 3 ng Genesis, may kita natin kung ano yung pangunahing kalagayan ng tao, ano yung pangunahing problema, at ano yung natatanging solusyon para dito. 그러면 이제 구약의 예배는 아담 때부터 저 말라기 세례 요한 때까지요. 피제사로 우리의 신앙을 고백하고 그리스도를 구주로 모시고 하나님께 예배하며 살았어요. Nakita natin mula dun kay Adan sa chapter 4 hanggang sa
aklat ng Malakyas hanggang kay Juan Bautista, andun yung patuloy na pagpapahayag ng pagsamba sa pamagitan ng paghahandog sa Panginoon. 근데 창세기 4장에 이제 보면요. 가인과 아벨이 나오면서 참된 예배와 거짓 예배가 나뉘는 걸 볼 수가 있죠. Sa chapter 4, may kita natin yung pagkakaiba ng tunay na pagsamba at hindi tunay na pagsamba sa pamagitan ng buhay ni Cain at ni Abel. 그래서 오늘 우리도 이 메시지를 통해서 참 믿음 안으로 들어올 수 있게 되기를 축원합니다. At tayo na nakikinig ng mensahe ngayon, pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway pumasok tayo sa tunay na pagsamba. 그래서 아벨의 제사는 뭐냐? 하나님이 우리를 위하여 모든 걸 창조하시고 우리는 하나님의 형상인데 우리가 마귀의 말을 듣고 하나님께 반역하고 멸망 속에 빠져버렸으나 그리스도를 하나님이 약속하셨다는 것을 이제 믿고 그리스도를 구주로 모시는 피제사를 드렸던 거예요. Ano yung pag-aalay na ginawa nila dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa at ito'y kanilang kinilala at sila'y naghandog sa Diyos na may dugo. 근데 가인은 이런 언약하고 상관이 없어요. 그냥 나요. 나 중심으로 그냥 하나님께 과일이나 뭐 이런 걸 이제 갖다 바치면서 예배한다고 이 종교적인 예배에 참석한 거예요. Ganyan ang ginawa ni Abel. Ngunit si Cain naman ay iba, base sa sarili niya o sa relihiyosong pagsamba niya, ginawa, naghanda siya ng mga prutas at ng iba pang mga bagay. 그러면서 창세기 5장에 보면 이제 이 언약 붙든 셋의 후예들, 이 언약 백성과 가인의 후예들, 언약 밖의 백성들, 불신 백성들로 나뉘는 이런 모습들을 볼 수가 있죠. Sa chapter 5 naman ay makikita natin yung mga sumunod na henerasyon, ang mga kabilang sa pumasok sa tipan ng Diyos at ang galing naman sa lahi ni Cain na nasa labas ng tipan ng Diyos. 그러면서 창세기 6장에 들어오면 이제 이 언약 붙든 하나님의 아들들까지 사람의 딸들의 아름다움을 보며 불신앙에 빠져들어가고 거기에 이제 사단 충만한 네피림이 나오고 그 가운데서 이제 구원 복음 운동하는 노아와 구원의 방주가 이제 나오게 돼요. Nakita rin natin ng tao sa ng Diyos, ang anak ng tao, at nangyari nga yung matinding Nephilim at tinawag ng Diyos si Noah para ipag yung ebanghelyo at gawin ang arka ng kaligtasan. 그러면서 창세기 7장에 구원의 방주에 관해서 쭉 이제 길게 나오지요. Sa chapter 7 ay mahabang pinaliwanag ang patungkol sa arka ng kaligtasan. 그러면서 창세기 8장에 들어가면 이제 구원받은 노아의 가족과 모든 이제 땅에 있는 짐승들이 이제 방주 안으로 다 들어갑니다. At sa chapter 8 naman, ang naligtas na nagsipasok sa arka ay ang pamilya ni Noe at ang mga hayop. 이제 그때부터 새로운 인생이 이제 노아의 자손으로 시작이 되지요. Sa chapter 9, makita natin na nagpasimula ang panibagong mga buhay. 그래서 우리는 아담 안에 있었던 자지만 아담의 후손이었지만 이제 또다시 좀 좁혀져서 노아의 후손으로 좀 좁혀지게 된 거예요. Bagamat tayo mula sa lahi ni Adam, makita natin na mas napanumbalik at tumaming muli sa katawan sa pamagitan ni Noe. 그러면 창세기 9장에 들어오면요. 이 노아가 이제는 이 오직 언약, 그리스도 언약 붙들고 살 수 있도록 이제 자녀들 교육을 하면서 기도와 나가야 되는데요. 노아가 포도 농사를 하면서 포도주를 먹고 이제 빨가벗는 일이 벌어지고 이제 실수가 이루어진 거예요. Sa paglabas nila sa arka, dapat natuluan ni Noe ang kanyang mga anak. Sila manalangin, tumawag sa Panginoon. Sa chapter 9, kita natin na siya ay nagkaroon ng taniman ng mga ubas. Minsan rin nalasing siya, hubad-hubad. At ito'y naging pagkakamali niya. 그러면 창세기 10장에 들어오면 이제 노아의 후손들로 여러 인종들이 쭉 퍼져나가는 것이 기록됩니다. Sa chapter 10 ay nakatala doon na dumami at kumala sa buong mundo ang lahi ni Noe. 이러면서 이제 불신앙하는 사람들이 점점 힘을 얻고 성을 크게 쌓고 11장에 들어오면요. 바벨탑을 쌓으며 하나님께 이제 다시 반역하는 일이 벌어져요. At ang mga tao na walang pananampalataya, patuloy silang lumakas at gumawa sila ng kanilang grupo. At kaya nga sa chapter 11, nakita natin nagtayo sila ng Torre ng Babel. 그때 이제 각종 언어로 이 방언이 생기며 언어 혼잡이 온 거예요. Ngunit doon ay ginulo ang kanilang salitaong lengguwahe. 그러면서
이제 창세기 12장에 들어오면서 이 타락한 바벨탑 쌓던 이 후예들의 타락과 이제 구원을 위해서 아브라함을 부르시는 이런 내용들이 나옵니다. Sa chapter 12, matapos ang pagre-rebel ng mga tao, korupsyon, kasalanan sa Tore na Babel, ay tinawag ng Diyos si Abraham. 그러면 이제 창세기 13장, 14장, 15장에 보면요. 아브라함이 이제 뭐 애굽으로도 또 가고 뭐 이제 이 거짓말도 하고 아내도 뺏기고 조카 롯과 또 헤어지고 이러면서 하나님이 오직 그리스도 붙들도록 인도하시는 내용이 나와요. Makita natin sa mga chapters 13, 14 hanggang 15 na andun yung tagpo sa buhay ni Abraham. Nagsinungaling siya sa Diyos, bumaba sila ng Ehipto, na kabutikan ng kunin yung kanyang asawa, at andun din yung paghihiwalay niya at ng kanyang pamangkin na si Lot. 그러면서 이제 가장 중요한 후대 언약, 아브라함 너와 사라 사이에 언약의 자손을 주리라고 약속했는데요. 아브라함이 또 좀 불신앙해서 하갈과의 사이에 이 이스마엘이 이제 출생하지요. Napakahalagang pangako ng Diyos na sa pamagitan ni Abraham at ni Sarah na kanyang asawa, magkakaroon sila ng kanilang sariling anak. Ngunit sa pagkakamali niya, dala ang kanyang babaeng alipin na si Hagar ay nagkaroon ng anak at ito'y si Ismael. 하나님 말씀을 오직으로 붙들고 순종하면요. 그럴 일이 없는데 조금 이제 불신앙하면서 이 인본주의로 빠지니까요. 가정에 불화가 오고 이스마엘로 인한 이런 이제 어려움들이 많이 발생하는 거예요. Kung panghahawakan niya ng natatangi ang pangako ng Diyos, hindi ito mangyayari. Ngunit sa kawalan pananampalataya niya, ay pinanganak itong si Ismael. 이제 그 과정에서 창세기 17장에 오면 이제 90 넘은 사라와 100세가 다 된 이제 아브라함에게 이제 아들을 낳게 하리라, 이름을 이삭이라 하라, 이삭 출생 예언을 이제 하지요. At sa chapter 17 nga, andun yung propesya na makita natin, muli tiniyak sa kanila na ipanganganak nga sa pagitan nila si Isaac na kanilang anak. 이러면서 18장에 들어가면 이제 아브라함이 천사들의 이 방문도 받고 천사들을 대접하고 하나님이 이제 소돔 고모라를 이제 멸하시는데 여기 여러 가지 하나님의 일들을요 아브라함과 상의하는 내용들이 이제 많이 나옵니다. Sa chapter 18, makikita natin doon ang pagbisita ng mga anghel kay Abraham at sa chapter 19. Andun na binigay yung propesya patungkol sa pagwasak ng Sodom at Gomorrah. 근데 그런 과정에서 이제 21장에 들어와 이삭이 출생하고 네 독자 이삭을 번제로 드리라는 이제 마지막 시험이 22장에서 나왔지요. Sa chapter 20, andun yung kawalang pananampalataya ni Abraham. Sa chapter 21 ay sinilang si Isaac. At sa chapter 22, makikita natin doon na hiniling ng Diyos na ihandog niya ang kaisa-isa niyang anak. 창세기로부터 하나님이 우리에게 주시는 중요한 메시지는 뭐냐? 오직 너희는 그리스도만 붙들어야 하고 그리스도 안에 그리스도의 사람으로 하나님의 자녀로 사는 길을 하나님이 확실하게 보이시는 거예요. At mula sa Genesis hanggang dito, makikita natin ano yung mahalagang mensahe ng Panginoon na tanging si Kristo lang ang panghawakan natin, tanggapin natin siya at mamuhay tayo sa loob niya. 이 믿음으로 하나님이 아브라함을 이끄시면서요. 이제 두 번째로 아브라함에 대한 하나님의 약속이 이제 좀 조명되고 있어요. At pangalawa ay makikita natin ang pangako ng Diyos para kay Abraham na ibinigay. 오늘 우리가 읽었던 창세기 22장 16절로 18절만 봐도요. 내가 하나님이요. 하나님이 당신을 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 네 아들 네 독자라도 아끼지 아니하였은즉 내가 네게 큰 복을 주고 네 씨로 크게 성하여 하늘의 별같이 바다의 모래같이 많게 하리니 네 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리라. 이 약속 네 가지를 주셨어요. Talatang 16 hanggang 18, andun yung apat na pangako ng Diyos kay Abraham. Sinabi niya, ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindamin ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang kaaway, sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. 하나님이 아브라함에게
버리게 하신 게요. 내 생각, 나 중심, 물질 중심, 세상 중심, 이거 다 버리게 하신 거예요. At yung mga bagay na nais ng Diyos na itapon o alisin ni Abraham, paging sentro sa sarili niya, sa mga material na bagay sa mundo, o sa pera o sa katagumpayan. 아직 그리스도 붙들고 하나님이 무슨 말씀을 하시더라도 이제 그대로 준행하는 단계에 들어가면서 새로운 축복이 아브라함에게 임하는 거예요. Tanging si Kristo lang ang panghawakan niya, sumunod siya sa anumang sabihin ng Panginoon sa kanya. Ito yung bagong pagpapala kay Abraham. 그러면 이제 아브라함이 세 번째로요. 이 어떤 시험에 통과했는가 이걸 우리가 한번 보십시다. At pangatlo, tignan natin anong pagsubok ang nalagpasan o naipasa ni Abraham. 제일 어려운 시험이요. 내 것이라고 생각되는데 그걸 바치는 시험이 좀 어려워요. Makikita natin una na napakahirap na pagsubok ay ang isuko mo yung bagay na iniisip mong sayo. 여러 가지 일들 후에요. 22장 1절에 보니까 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 네 사랑하는 독자 이삭을 모리아 땅에서 내가 네게 지시하는 그 산에 번제로 드리라고 말씀을 하시는 거예요. At sinabi nga sa verses 1 to 2 na pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos at tumugon siya. At sinabi sa kanya, isama mo kay isa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at ihandog mo siya sa akin. 나 중심을 내려놓기도 쉽지 않은데요. 내 이 독자, 백세에 낳은 독자 아들 이삭을 번제로 드린다는 게 쉬운 일입니까? At mahirap na nga na kanyang itakwil yung pagiging nakasentro niya sa sarili. Gaano pa kaya na nais ng Diyos na ihandog niya yung kaisa-isa niyang anak? 이처럼 하나님께서는 우리가 가장 귀중히 여기는 그걸 하나님께 내어놓도록 시험을 하신 거예요. Alin yung pagsubok ng Panginoon sa kanya na yung labis na pinahahalagahan niya sa buhay niya ay ihandog niya sa Diyos. 그 말은 전부 내어놔도 하나님만 오직으로 붙들 수 있도록 하나님이 원하시는 거예요. Nais ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay ibaba natin sa Kanya at tanging Panginoong Jesucristo lang ang ating panghawakan. 여러분, Natatangi. 주 예수보다 더 귀한 것 없음을 날마다 고백하며 주 예수님만 붙드시기를 바랍니다. So, ipahayag natin sa bawat araw na wala nang higit pa maliban sa Panginoong Jesus sa atin. 이제 아브라함은요, 22장 5절에 보면 이제 이 사람들에게 말은 한대요. 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 이 번제를 드리고 너희에게 돌아오리라고 말한 것 보세요. Sa verse 5, chapter 22, verse 5, sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng mga bata akit sa bundok. Sasama kami at babalikan namin kayo. 이삭을 번제로 드리라고 거기에 순종하고 이제 번제를 드리려고 가는데 뭐라고 그러냐? 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 다시 아이와 함께 너에게 돌아오리라고 말하잖아요. At malinaw na ipinahandog sa kanya ang kanyang kaisa-isang anak, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alipin, sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. 이게 바로 히브리서 11장에 기록된 대로요. 아브라함이 이삭을 죽여 번제로 드려도 하나님은 다시 이삭을 살리셔서 아브라함에게 주실 줄로 믿었다 그 말이에요. Ibig sabihin makatotohanan na pinanghawakan ni Abraham yung pangako ng Panginoon na ang Diyos ay kayang bumuhay ng mga patay. 여러분 우리는 이제 복잡한 믿음이 아니에요. 단순한 믿음. 하나님이 우리를 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Hindi ito komplikadong pananampalataya. Ito'y napakasimple na ang Panginoong Diyos na umibig at inalay ang buhay para sa atin, sumampalataya tayo sa Kanya, at tumanggap upang hindi tayo mapahama, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. 그러면 네 번째로 이 참 믿음이 하나님 앞에 확인된 아브라함을 볼 수가 있어요. At sa pang-apat, makikita natin si Abraham na tiniyak yung tunay na pananampalataya niya sa Diyos. 하나님의 천사가 이삭의 목에 칼을 대는데 아브라함아 하나님의 말을 전하며 이 아브라함의 손을 막았고 두 번째로 하나님의 사자가 아브라함을 부르는 내용이요. 오늘 읽었던 본문 15절에 나오잖아요.
Makikita natin na sa unang pagkakataon nang sasaksakin na niya ang kanyang anak ay tinawag siya ng anghel at pinigilan siya. At ngayon naman sa ikalawang pagkakataon ay dumating muli ang anghel ng Panginoon nagsalita sa kay Abraham. 여러분도 오직 그리스도만 붙들고 살든지 죽든지 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도로 확실히 오직으로 담날 축복을 누리게 되기를 바랍니다. At tawatayin si Kristo ang inyong panghawakan at siya lang ang maging kasagutan ninyo sa anumang pangyayari o anumang kalalagayan natin sa buhay. 그러면 하나님께서 이제 천사를 보내시고 또 이 심부름케 하시고 이런 내용들까지 영적인 삶의 모습이 내게요 누려지게 돼 있어요. At sa gayon mararanasan natin ang pangako ng Diyos sa ating spiritual na buhay. 그러면서 하나님이 어느 정도 보증하냐? 22장 16절 보세요. 하나님이 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 네 아들 독자를 아끼지 아니하였은즉 그랬잖아요. At gaano yung katiyakan o garantiya na binigyan ng Diyos sa atin sa talatang 16, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pinag-iit ang iyong kaisa-isang anak. 그러면서 17절에요. 내가 네게 큰 복을 주고 네 시로 크게 성하게 하여 이 대적의 문을 얻게 하리라고 약속하시잖아요. Pinangako sa kanya sa talatang 17 na siya'y pagpapalain, ang lahi niya ay magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. 이스라엘이 아브라함의 후손이요. 오늘 저와 여러분이 믿는 저와 여러분이 아브라함의 후예들입니다. Ang Israel ay lahi ni Abraham at tayo man din ngayon ay mga espiritual ng Israel. 그게 오늘 본문 18절에 네 시로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리니 이는 네가 내 말을 준행하였음이니라 하셨잖아요. Ito sasabi sa talatang 18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. 오늘 우리 필리핀 지서스 패밀리나 이 말씀을 듣는 우리 모두가 이 축복을 덧입은 것은요. 아브라함의 이 참 믿음을 확인하신 하나님의 축복 속에서 성교의 축복 안으로 우리가 들어오게 된 거예요. Tayo ng mga Jesus family members, pumasok din tayo sa ganitong pagpapala na binigay ng Diyos kay Abraham. 자, 그러면 이제 우리 말씀을 한번 좀 마무리해 보십시다. At sa ating pagwawakas, 여러분도 아브라함처럼 하나님의 시험에 통과할 수 있게 되기를 바랍니다. na mga katulad ni Abraham ay malagpasan nyo rin o maipasan nyo rin ang pagsubok ng Diyos. 복잡할 거 없어요. 오직 예수 그리스도가 내 모든 문제 해결자 그리스도로 탐나면 돼요. Ito ay napakasimple na magkaroon tayo ng kasagutan na ang lahat ng problema natin ay nilutas na ng Panginoon sa Kristo. 무슨 일이 있어도 그리스도만 바라보면 돼요. Sa anumang kalalagayan o pangyayari, tumingin lang tayo sa Panginoon sa Kristo. 하나님은 우리 마음의 중심이 어디 있으며 누구를 마음의 주인으로 모시고 있는지를 항상 확인하시기를 원하십니다. Laging tiyakin ng Panginoon kung ano ba yung nasa sentro ng ating puso. 비록 아브라함이 100세에 낳은 아들이고 내 생명보다 더 귀하게 여기는 아들이지만 이 번제로 바치는 이 내용이요. 하나님의 계시의 본질, 내가 죽어야 하는 자리에 수양, 하나님의 어린 양이 대신 죽는 이 십자가와 부활의 귀한 축복을 지금 보이고 계세요. Makikita natin sa pangyayari na si Isaac nga na tinuturing na pinakamamahal na anak, higit pa sa buhay niya, dahil pinanganak to ng 100 taong gulang na siya, ay inihandog niya sa Diyos, katulad na ito'y pagpapahayag ng kung sino ang Panginoon sa kalalagayan na inihanda niya yung lalaking tupa sa halip na si Isaac. 이삭이요. 아브라함에게 주신 하나님 언약의 첫 열매이기도 하지요. Makikita natin na si Isaac ay siya yung naging unang bunga ng tipan ng Diyos kay Abraham. 그러면서 계속 이어지는 이 후대, 이 복음 붙들고 복음의 바통을 들고 나아갈 후대 언약의 계승자라는 사실을 이제 이 그리스도 오직으로 붙들 수 있는 이걸 통해서 지금 하나님이 이제 열어놓으신 거예요. At ato ng Diyos upang siya nga yung maging tagapagmana ng baton ng mabuting balita
ni Kristo sa kasaysayang ito. 그래서 아브라함은 이삭을 죽는다 해도 다시 살리셔서 지속적으로 이 언약을 계승해 주실 것을 확신했어요. Andun yung katiyakan kay Abraham na mamatay man si Isaac, ay huling bibigyan ito ng buhay ng Diyos. 뭐 복잡하지 않았어요. 하나님은 전능하신 분이요. 이 해식에도 뒤로 물러가게 하시는 분이요. 이 어마어마한 능력의 하나님이심을 아브라함이 믿었던 거예요. Dahil siya ang magdadala ng mabuting balita at sa Panginoon nga, siya ay makapangyarihan at walang imposible sa kanya. Ito yung sinampalatayanan ni Abraham. 아니 4개 연합국과 5개 연합국이 이제 싸웠는데 그 당시 세계 대전 아니요. 그래 승리해서 가는 그 군대를요. 아브라함이 318명 가병을 거느리고 가서 꺾어버렸어요. Makita natin na sa paglalaban ng pitong kaharian, ay ang limang kaharian laban sa apat na kaharian, ang mga nagwagi doon ay nilabanan ni Abraham kasama ng kanyang 318 na mga sinanay na mga kawal. 하나님이 함께 하시면요. 이제는 하나님과 나와의 관계가 하나 되어지면 나와 저 아수르의 전쟁이 하나님과 아수르의 전쟁으로 바뀌는 거예요. At kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoon Jesucristo, hindi na ito laban ng Assyria at laban mo, kundi laban na ng Assyria sa Diyos. 이게 우리가 전에 배웠던 히스기야의 기도지요. At natutunan natin nakaraan yung panalangin ni Haring Hezekias. 자, 히스기야가 자기 힘으로 전쟁에서 이긴 게 아니에요. Hindi nanalo si Hezekias sa labanan sa sarili niyang lakas. 하나님께 온전히 맡기고 하나님께 이 부르짖었더니 그 저녁에 하나님이 아수르 군사를 끝내버리시는 거예요. At sa pagtawag nila sa Panginoon na sa isang gabi nga ay napatay ang lahat ng mga kawal ng Assyria. 오늘 여러분도 이 참 믿음 안에 들어올 수 있게 되길 바랍니다. May pumasok din tayo sa ganitong pananampalataya. 내가 나를 사는 게 아니에요. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. 내 모든 문제 해결하신 그리스도 예수님이 내 안에 임하시고 나의 구주가 되시고 나를 대표하시는 거예요. Ang Panginoon na solusyon sa lahat ng bagay sa ating buhay, tayo ay kinatawan niya. 나는 단지 그리스도 예수님의 증인으로 서는 거예요. At tayo ay may tindig bilang patotoo ng Panginoon Jesucristo. 왜냐하면 내 주변 사람들은요, 나는 보지만 그리스도 예수님을 못 보잖아. At nakikita ka man ng mga tao sa paligid mo, hindi na nakikita ang Panginoon Jesucristo. 그래서 내가 그들에게 그리스도 예수님의 증인으로 서는 거예요. Kaya dapat kang tumindig bilang patotoo ng Panginoon Jesucristo sa kanila. 이 일을 위해 나를 쓰시는 하나님께서요, 모든 것을 책임지시고 주관하심을 믿습니다. Naniniwala ba tayo sa lahat ng bagay? Ang responsable ay ang Panginoon Jesucristo, mag-iingat sa atin. 그래서 무슨 일이 있더라도 염려할 이유가 없어요. Kung gayon, anumang dumating na problema, hindi natin to katatakutan. 아니 100세에 낳은 아들 이삭을 지금 번제로 드리라는데 내가 계산하거나 그 하나님이 왜 그럴까 그러지 않았어요. 그냥 그대로 순종했어요. At ang kaisa-isang anak niya na pinanganak ng 100 gulong na siya ay sinabi ng Diyos na ihandog niya. Hindi na siya nagkaroon ng anumang kalkulasyon. Kung ano sinabi ng Diyos ay sumunod lamang siya. 하나님이 내게 주신 말씀은요, 아멘하여 받고 다윗처럼 그 말씀 붙들고 주야로 묵상하며 주님 바라보면 되는 거예요. Ano man salita ng Diyos na ibinigay niya sa iyo, tumugon ka lamang ng amen at panghawakan mo to katulad ni David at bulayin araw at gabi. 오늘 이 참 믿음 안으로 여러분 들어올 수 있게 되길 바랍니다. May pumasok ang bawat isa sa atin sa tunay na pananampalatayang ito. 복잡하지 않아요. 오직 그리스도만 붙들면 돼요. Hindi ito komplikado, panghawakan lamang natin tanging si Kristo. 내 형편과 처지와 내 능력, 지식, 경험 아무 필요 없어요. 오직 그리스도만 붙들면 돼요. Hindi na kailangan anong sitwasyon mo, o katayuan mo, anong karanasan mo, o kaalaman mo. Tanging si Kristo ang panghawakan mo. 아브라함처럼 다윗처럼 참 믿음 안에 들어와서 날마다 부활하신 주님과 함께 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다.
Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, way pumasok tayo sa tunay na pananampalataya katulad ni Abraham at ni David, at sa bawat araw ay maranasan natin ang pagpapala ng muling pagkabuhay. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 아브라함에게 허락하셨던 참 믿음 안에 저희도 들어가게 하옵소서. Sa loob ng tunay na pananampalatayang binigay mo kay Abraham, naway pumasok din kami. 복잡한 세상 쳐다보지 않고 겁먹지 않게 하시고 나를 쳐다보고 오해하지 않게 하시고 오직 그리스도만 붙들게 하옵소서. Naway hindi kami madaya sa pagtingin namin sa mundo, magkaroon ng maling kaunawaan sa pagtingin namin sa aming sarili, ngunit tanging pa Yesu Kristo ang aming panghawakan at tingnan. 그래서 내 문제가 아니라 그리스도께 모든 문제를 맡기고 그리스도의 사람으로 그리스도의 증인으로 서게 하옵소서. Hindi ko na to sariling problema, kundi naway magawa ko na ito ibigay sa Panginoon Yesu Kristo at ako'y tumindig bilang kinatawan at patotoo ng Panginoon Jesus. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo. 아멘. Panginoon. 아멘. Amen.